today it's June 5 and we're on our way papuntang PIMS 2026. So it's 10:30 in the morning, 31 degrees Celsius, maambon. So kaka-car wash lang natin. I-display natin itong GR Yaris natin sa harap ng World Trade para sa mga car clubs. So every day nagpapalit-palit ng mga car clubs display sa harap ng PIMS. So today kasama natin ang Subaru Club, ang GR Yaris, and syempre iba pang mga car friends natin. And I'm very excited sa PIMS 2026 kasi kahapon nakita ko yung mga post ng mga kaibigan natin at ng mga automotive journalists. Yung mga post nila talaga namang grabe, nakakapaglaway. Talagang sabi ko kailangan kong mapuntahan to, kailangan kong makita. Very excited ako sa mga lineup, lalo na syempre ng Toyota, ng Mitsubishi, and even the Chinese car brands. Excited tayo makita yan. Yung lineup ng BYD, Baik, and yung Navara, yung bagong Navara, talagang sabi ko nung nakita ko, wow, sobrang bago sa mata. So along with it, nag-launch na rin yung full EV na Hilux na almost 3 million pesos. So iba't ibang komento yung nabasa ko nung nilabas yung posting na yun about the Hilux. But anyway, sa akin kasi guys, era na ng hybrid and EV. Yet para sa akin, mas gusto ko pa rin yung ICE or internal combustion engine. Mas gusto ko pa rin yung makina talaga. Alam mo yun? Hindi ko alam, gusto ko yung vibration, gusto ko yung ingay. Pero soon, I know, magkakaroon din kami ng hybrid. Kasi practicality wise, kailangan mo rin dahil nga medyo mataas ang fuel na ngayon. So aside from that, nakita ko yung mga post like yung FJ Land Cruiser. So ganun din, iba't ibang komento. Yung iba sabi mas maganda yung FJ Cruiser na lumabas early year model than this one. Yung iba naman sabi nila something new. So for me, ang take ko naman doon, hindi ako ganun ka-excited kasi nakita ko na rin to last Tokyo Auto Salon. Hindi rin ako parang na-amaze nung nakita ko siya, since hindi yun yung parang, alam mo yun, syempre galing sa look na ganito tapos biglang naging ganito. Tapos lower engine displacement, parang lang for me personal take ko to, for me mas gusto ko din yung dating FJ Cruiser. Kumbaga mas may muscle, mas matindi yung forma. And also talagang gusto ko makita doon first hand yung bagong Navara and yung Triton. Gusto ko yung livery na ginawa ng doon, Mitsubishi, talagang rally art, talagang napaka-po. Marami pang ibang mga sasakyan doon. May GR display din sila doon. Talagang sabi ko, wow, may GR Corolla na naka-display. Talagang nakakapaglaway. So malapit na rin tayo dito sa World Trade Center. And ngayon pa lang gusto ko na magpasalamat kay Francis Samonte, ang aming Yorme sa GRYPH. Yan, kaya naka-t-shirt tayo ng GRYPH. Siya ngayon, busy yun ngayon kasi nagdadatingan na yung mga friends natin sa GR. So yun guys, malapit na rin tayo. Nandito na tayo sa Makapagal. So sa video na to, makikita nyo, bibigyan ko kayo ng walkthrough sa loob ng PIMS 2026. So yan yung aabangan nyo sa video na to. In the meantime, papasok na ako dito sa parking. I-arrange lang namin. Doon na tayo magkita-kita. Guys, grabe, katabi ko ngayon yung ex ko. So itong kotse na to, STI na GBF. Sa atin yan dati. Nabili natin yan kay Boss Kelvin. Kaya ang plaka niyan, KEL11. Napaka-pogi pa rin niya. Yan. And so, napaka-pogi pa din. Bang! Iba na yung rims niya. Kasi dati naka CE28 yan na 19 pero yung Rumble. Damn. Alright, nandito na tayo. Grabe, laki ng display ng Iwaji.
Same yung ano, no, yung layout. Nissan, pwesto na nila dito. Ah, kasama pala natin yung mga Z. Brother! Good morning, good morning. Kamusta? Good morning. Sorry I'm late. Yeah, you are. Bigo M Visuals. Pag kailangan yung mga shoot, pare, check nyo lang yung ano niya, Facebook page niya, doon ang contacts. Alright guys, so tabi natin dito, GR Corolla. Guwapo. Siyempre kay Francis. As for you, Oy, wow! Thank you. GR Yaris, GR86, Hardcore Manila. Guwapo, no? Purido. Supra Mark 5, Advan GT, Supra ulit. Yan, mga Subi boys. Grabe naman the brakes. New Van AD09. Wow, ganda ng WRX niya. This one, Hawkeye CE28. Guwapo. Forester. Grabe talaga yung preno nito. Even the lug nuts talagang ginasusan. Diba? Busog na busog yung brakes, oh. Invest ka sa braking power talaga. Ito pa, oh. Grabe mga preno. Ito pogi, oh. JC yata ito eh. Oh, diba? Ito yung gusto kong buo for the RAV4 ADV. Ito ganda ng kulay. Voltex wing. VinFast. Wow, kasama pala natin dito mga VinFast owners. Oh, di ba? Guwapo eh, oh. Iba-ibang build. So ito medyo street. This one medyo off-road yung vibe niya. Classic. Parang Dean Cross na rin. So bago tayo pumasok, isang roll muna dito sa GR Yaris natin, tsaka dito sa mga Fairlady C. Yan, so yung Yaris natin, naka NK na RPF1 and naka Nito Invo tires. So yung suspension naman natin, KW na V3, so adjustable lang height, damping, at napakaganda ng ride niyan. So been using it since 100 kilometers pa lang siya. Now nasa 5,000 na. Very happy ako dito sa suspension ko na to. Walang rubbing, walang anything. So nakasagad ako ngayon sa pinaka stiff, pero komportable pa rin yung ride. So this one 400Z, 350 and 370Z. Ito mismo yung isa, oh. Wild, diba? Ito naka kits. Gwapo ng upuan. Ready din. Low max. Sarap nito. Naka-amuse. Yan yung gusto kong kits na hindi ko nagawa sa 370. Sakto bago tayo pumasok, dumating yung isa sa pinakamagandang buo na Corolla right now. So bibigyan natin to. Makikita nyo naman kung ano yung banner nito sa likod ko, anong decal. Wow! Guwapo, pati upuan, no? Ganda, grow! Grow! Grabe guys, grow! Na GR Corolla. Pati ang upuan, grow! First ever grow. Grabe yung kits. Grabe rin yung presentation. Sobrang ganda nitong kotse na to. So same engine with the Yaris, 3-cylinder all-wheel drive turbo. Pero iba yung likod eh, oh.
wag sana sumayad. Guwapo. Ganda. Alright guys, so papasok na tayo ngayon dito sa PIMS 2026 and gusto ko lang magpasalamat again kay Francis for the free tickets. May 4 tayong tickets hanggang Linggo. Thank you po. Thank you. Alright, so pagpasok, bubungad sa agad sa atin yung Suzuki. May hybrid na rin yung Dzire. May hybrid na rin yung Fronx. So, meron na rin Vitara na hybrid. XL7 na hybrid. Parang lahat ng lineup ng Suzuki may hybrid na. Sa gym nilang wala. On the right, Isuzu. Hoy pare, ikaw pala yan. Yan, naka Momo wheels, naka Ridge Grappler na nito. Ito yung bagong MUX. Guwapo. Silipin natin yung loob. Wow. Guwapo. Then guys, ito naman yung D-Max. Wow. Hindi ako mahilig sa pula pero nagagandaan ako dito sa red na D-Max. Yan guys. So, as I mentioned earlier, yung mga sasakyan ngayon, mapapansin mo, medyo similar sila pagdating sa mga interior. Ang lalaki na rin ng mga infotainment. Ang ganda ng steering wheel. SRS airbag, leather seats. I think ano na rin to, ventilated na rin yung upuan niya. So, isa sa mga pinaglalabanan ng mga pickups, D-Max, Triton, Hilux. So, this one, 3.0 na turbo diesel. Yan. So, meron silang another D-Max dito. Outfitted ng mga outdoor gears. Real truck. Oh, may deflect na rin siya. Ganda ng wheelset oh. So guys, meron ito sa Option 8 Performance ha. That very same rim. This Black Rhino. So naka-mud terrain, trail grappler. So here, yung Navara Pro na plug-in hybrid. So guys, Toyota fanboy ako pero dito ako pinaka-excited. First time to see. Napaka-pogi. Navara Pro na plug-in hybrid. Ganda, sobra. Talagang kakaiba siya from the previous models. You know. Ganda ng interior. Wow. Oh, di ba? Even the rear. Grabe. Very tight ang competition ngayon. So wala na rin siyang door handle dito. I think ito na lang yung button para buksan mo yung tailgate. Ganda nito. Sobrang pogi. And aside from that, ito. X-Trail. Guwapo. Ganda ng interior, grabe. Ganda ng steering wheel. So yung kanyang cluster gauge and infotainment lahat digital na. Ganda rin ng center console. Nice leather seats. Kaya natin likod. Pogi. So guys, ito naman yung bagong Kicks. Talagang parang puro hybrid at electric cars lang nandito. Ayan. Yan o, similar yung cluster gauge infotainment dun sa X-Trail. Even the gear selector. Ang ganda lang nung ano niya, seats, kulay blue. Ayan. Wow. Ayan natin yung front. Sobrang simple lang pero ang ganda. And unique siya sa ibang mga lineup ng Nissan. Kaya natin yung likod. Nauso na rin yung ganito guys, oh, yung two-tone. Black yung bubong. Sa likod, clear taillights na LED.
na may malaking branding ng Kicks. Ito naman, sedan ng Nissan. Nissan Primera. Grabe. Oh, full EV. Pop-up door handles. Disc brakes, front and rear. Wow. Ang ganda ng front oh. Grabe yung harap. Alam niyo yun dati, napapanood ko lang yung mga futuristic na model ng kotse. Nung bata tayo, di ba? Batang 90s, kaway-kaway. So noon, lang to, concept car lang. And now, pwede mo nang i-drive, di ba? Punta na tayo sa pinaka-favorite natin. Yan, Toyota. Wow! So anong unahin natin guys? Dito tayo sa BZ4X BEV, Battery Electric Vehicle. Guwapo no? So ito guys, may resemblance siya sa RAV4. Kaya siguro BZ4X. Kasi parang parehas sila ng katawan, ng body ng sasakyan. Wow! Napakaganda ng interior, grabe. Oh, di ba? Kaway-kaway, Toyota Fanboys. Yan, so meron kang dalawang wireless charging dock. May napakaganda kang infotainment. Similar to sa Alphard. Ganda ng steering wheel. Meron kang sunroof, panoramic, moonroof, whatsoever kung ano tawag dyan. Second row. Oh, may AC vents sa second row. Wow. So yan, meron tayong moonroof, panoramic moonroof. Ganda. Punta naman tayo dito sa LC300 na hybrid. So medyo may pinagkaiba pagdating sa bumper. Diba yung harap? Pero sa interior, mukhang lahat pareho. Yeah, same pagdating sa interior. Same interior. I think pinagkaiba lang nila is yung front bumper and hybrid siya. Siyempre, Nito 420V. Diba? Laging naka-Nito lahat sila dito. So guys, kung may Land Cruiser kayo na 300 at ayaw nyo ng ganito, meron akong delete. So may cover tayo para mawala tong tow hitch. Nag-plug pa nga no. Now, ipe-present ko sa inyo yung FJ Land Cruiser. Ayan guys. Same door handle sa mga Hilux, Fortuner. Even the side mirror, Hilux, Fortuner, pareho. So 18-inch na rims, 6x139. So marami kang choices ng wheelset para dito. Napakagandang taillights. Buksan natin yung likod. Ayan. Sobrang spacious nung kanyang likod. Nakita ko si Leander umupo dito. Kasang-kasa siya. Yeah. Ayan, upo din tayo dito. Maluwag. Pwedeng umupo ang dalawang tao. So sa second row, buksan natin. All plastics. Plastic lahat. Ayan. So may ISOFIX na rin. Wala siyang moonroof, sunroof, or anything. So yung harap may resemblance sa Prado. Mukha siyang Prado. 360 camera present. Yung kulay niya, I think, ganito rin yung kulay ng Hilux Conquest. So sa front, meron siyang soft leather material. Nice. Parang Prado. Electronic differential, rear lockers, hill descent. Mukha siya talagang Prado. So, maluwag. Maluwag siya. Tapos napakalaki ng windshield niya. Ayan o. Maganda yung field of view niya. Steering wheel, guwapo. Lahat ng buttons for the infotainment and the cluster gauge nandito na. So more na siya, plastic materials. Kaya for me, hindi muna. Tingnan natin itong isa.
I'm not sure kung anong difference, pero by the looks, yung rear tire cover iba, interior same. Yan, may snorkel, pero same door handle, same interior, same everything. So silip tayo sa engine bay. 2TR ang makina nito. So kung familiar kayo sa mga Fortuner na naka 2TR, same engine. Alright, so silipin naman natin ngayon yung Hilux. Right beside me, merong kulay puting Hilux. Let's go. Simulan natin sa tail end. So may camera, present pa rin ang door handle. May assist. So instead of Toyota na decal, naka-press na yung Toyota na branding sa likod. Thank you, sir. Have a nice day. Magandang taillights. Pearl white yung kulay niya, no? So ayun, 6x139, 18-inch, ventilated disc brakes. Silipin natin yung harap. Yan. Ah, this one pala yung ano na, BEV. Electric na to. Guwapo. Pogi. Yan. Let's have a look inside the cockpit. Wow. Ay, sige ma'am. Thank you. As I mentioned earlier, may similarities yung interior ng sakit niya. Like this one, yung steering wheel niya. Pareho dun sa FJ kanina. So ito, gusto ko to. Ang ganda dito. Yung presentation na to. May mga glove compartments. License pa rin. Mas premium siya kasi yung leather niya, ayan. Masikip pa rin. Same pa din. Ganun pa rin. Pero parang wala naman sa bago. Multi-terrain system, drive mode, Masikip pa rin yung select, second seat. traction Oo, control, masikip pa hill rin. descent. Ito, parang ano siya. No, masikip pa rin. Alphard. Electronic parking brakes. Plastic pa rin. Ayan. Talaga ng loob ng Toyota. Tapos meron tayo Ito ditong naman, na-fold. pag pick up. So this one guys, full time to na all-wheel drive. Ayos. Ito yung specs niya. So 315 km EV range. May 360 na panoramic view monitor. Not bad. Yung presyo naman niya 2.999. Yun yung nakita ko na nakapost kahapon. Yan oh. Guwapo. Oh, GR na rims. Ventilated disc brakes, front and rear. Outfitted na with some roof rack, rail, passion bar. And maganda dito. Ito guys, oh. Yung branding ng Toyota. Yan, tailgate assist. Yan. So madali siyang itaas ibaba. Same bumper, same taillights with the BEV. Same interior. Yan. So present ang ports type C, AC vents, armrest, meron din siya. Yan, cup holders. Yan. Yan, ito naman sa passenger, leather. So guys, itong Hilux na to, same lang to sa engine ng Hilux natin ngayon. 1GD pa din ang makina niya. Pero tingnan mo naman, gwapong gwapo. Kung magkakaroon ako nito, gusto ko ganitong kulay. Or black pa din. GR pala to. GR yung roof rack niya. Tapos may mga ano na siya dito, plastic molding na off-road. Yan. So, they pop the hood. Yan. Same engine. Diba? Same engine, 1GD. So, wala tayong problema kasi kabisado na natin yung makina na to, which is very reliable. So, power seats. Same steering wheel. Same everything. Iba lang yung gear selector. So, ito, may resemblance with the FJ. So, same
buttons, display of buttons. Ito lang yung switch ng kanyang differential. Yung isa kasi tinignan natin is all-wheel drive. So rear lockers, hill descent control, traction control, multi-terrain system, drive modes, mode select, type C, electronic parking button, auto hold, nandito rin, cup holder na may magandang Hilux branding. Napakagandang infotainment. So here, meron kang map lamp, sunshade tray. Yan, same console and everything. So kung tatanungin kung bibili ako nito, of course. Alright guys, so syempre hindi kumpleto ang Toyota experience pag wala tayong GR. So meron ditong GR Corolla and GR Supra. Yun oh. Mark 5. Grabe yung offset oh. Damn. Napakaganda nito. Actually guys, this one is a real race car. Siyempre, ang nagbalot nito, vinyl frog. Diba? Pakaganda naman ito. Grabe. And isa sa pinaka hot cake ngayon, GR Corolla. Yan. Napakagwapo. Look at that. Grabe. Ganda oh. Recaro seats. Diba? Race car na talaga. Delete na yung upuan sa likod. Diba? Naka-grow siya na kits. Katulad kanina nung nandun sa labas. Ganda oh. Single exit oh. Sobrang gwapo nito mga GR na lineup nila dito. Sobrang wow. So guys, after natin dito sa Toyota, lipat na tayo dito sa Mitsubishi. Ayan, Mitsubishi naman tayo guys. May mga apparel sila dito. Oh. So yes, fan din tayo ng Mitsubishi. Lalo na yung Pajero nila nung sinali sa Dakar. And syempre, the legendary Evo. So ito, meron sila ditong mga display. Check out natin. Simulan natin dito sa Destinator. So yan. Actually, one of the best selling nila right now is the Destinator. Yung friend ko, si Rainier Calvelo sa Notre Dame, meron siya nito. Nag-consult pa siya sa akin kung maganda to. And I can say talagang maganda. Hello po. Ang ganda ng tail end niya oh. Guwapo. Ayan. So buksan natin, driver seat. Wow, ang ganda ng steering wheel. May pagka-retro pero futuristic, alam mo yun? Retro kasi bilog-bilog eh. Oh, yan. Ibang layout siya kumpara dun sa mga ibang sasakyan na tinignan natin kanina. Ganda. Wow, Yamaha ang kanyang sound system. So maganda yan. Ganda. Pogi nito. Tingnan natin second row. Wow, may tray. Ito ang panalo dito. Oh, di ba? May tray. May pocket. Di ba? Ah, may upuan pa pala to sa likod. So, 7-seater pala tong sasakyan na to. Alright, ang ganda ng leather seats oh. Isofix na rin. Ayos to ah. Ito naman X-Force. Ito naman yung parang nila RAV4 or crossover. Fabric yung interior. Pero maganda ah. Maganda yung kulay. Plastic. Soft leather here. Ganda. Because we know that every Mitsubishi car you drive Tingnan natin yung harap. is that same soul of every adventure that came before it. Guwapo. Live the O, tingnan naman natin yung Outlander. Today, we Yeah. want to take it to the next level. PHEV Outlander. Check out natin to. We have White interior. Tapos may curtain. May built-in curtain na siya. White leather oh. Ganda oh.
Guwapo ah. Wow. Power seats. AC vents. Oh, di ba? Panoramic sunroof. Okay. This one, 5-seater naman siya. Tingnan natin yung likod. Guwapo rin, no? Sa wheelset, ganda ng wheelset niya. 20s. Naka front and rear disc brakes. So I think 5x114 or 5x120. So dito naman sa driver seat, makikita nyo ibang klase yung steering wheel niya compared dun sa ibang models na tinignan natin kanina. Yan. Gear selector. Hindi ko alam kung ano itong button na to. So EV button. So may different modes siya. May power, may eco, may normal. Electronic parking brake. Type-C, wireless charging dock. Cigarette car socket. Siyempre hindi yan mawawala. Napakagandang infotainment and digital cluster gauge. Ayan. So guys, napapansin ko yung mga sasakyan dito parang 80% ng inikutan ko kundi hybrid, full EV. Talagang nasa era na tayo ng ng hybrids and EVs. So after this, dito naman tayo sa Jetour. So dito tayo ngayon guys sa Jetour. So this one is the T2. Yan. Grabe yung mga warranty 1 million kilometer mileage. So this one is a plug-in hybrid. Plug-in hybrid. So silipin natin yung loob. Wow! Diba? So hindi ko ito na-present sa inyo nung nasa Auto China kami. Ang ganda Alcantara leather, tapos premium leather, tapos rugged vibe yung rugged style yung kanyang door handle, tapos yung kanyang sound system, Sony. Then here yung step seal niya nag-illuminate. Tapos yung kanyang seats ventilated. So may roof rack, may ladder. Surprise kami, namin kami lang hirapan. Yan. Spare tire sa likod. So nakarating kami sa destination namin. Spacious na likod. Then may side panniers. Tingnan natin yung second row. Wow! So same yung material na ginamit sa front and sa likod. Yan Ganda. Dito tayo sa driver seat. I hope naririnig nyo pa ako. Ganda Yung locks niya nakahiwalay na. Ganda ng steering wheel niya, hindi siya bilog. Diba? Oblong yung kanyang steering wheel. Tapos yung niya, gear selector niya. Diba? Parang pag aeroplano rin. Tapos may grab handle here. Yan. So mode, wheel. So camera, AC. Ayun. So lipat tayo sa next vehicle na Jetour. So this one guys is the T1. So lower variant to ng T2. Yan. Wow. So hindi ka nabibili ng CF na cover ng inyong mga window switches. Oh! CF na rin pala. CF inspired. Hindi siya talaga carbon fiber. Ganda Alam ko ito yung world map Ito, world map. So kung gusto nyo ng more premium models, you go for the T2. Pero iba rin yung likod nito. Ganda. Guys, hindi ko nadaanan kanina to. Actually, ito yung isa sa pinunta ko dito Yung rally inspired na Triton. Nakita ko yung ganito sa Japan, Tokyo Auto Salon. Yung mismo talagang ginamit nila during the rally race. So this one inspired naman to doon. Yan grabe napakaganda Sobrang ganda, sobrang panalo to. Ganda thin and tall yung tires. Work yung kanyang rims. Endless yung kanyang preno. Grabe to. Tingnan nyo yung reserve tire. Rally ang inspired. Ganda ng decal. Kung sino man gumawa nito.
kudos. Alright, so tapos na tayo sa Mitsubishi and sa Jetour. Dito naman tayo sa Baik. Yun o, naka-Momo. Tapos Ridge Grappler. Guwapo. Wow. Ito, B40 Ragnar. So ilang beses na tayo nag-demo nito. So this one lifted na oh. 2.0 turbo diesel to eh. Ayan oh. Yung interior nito, yan. Ganda, di ba? Napakaganda niya. Actually, ilang beses na tayo nag-test drive nito. Ito yung sa OK Campout before. Ang ganda pala niya sa itim. So, outfitted siya with some modifications like Nito Trail Grappler at Black Rhino. Ganda oh. Oh, diba? So here, centerpiece nila ngayon yung B40 na Trailmaster. So ito yung finiture din natin nung nasa Auto China tayo. Diba? Frameless yung kanyang doors. Tapos mga accent leathers, makikita nyo, napakaganda. Orange accent leathers. Yan o, upuan. Sobrang ganda. Steering wheel, pogi. Panoramic sunroof. Ito nyo yung center console, oh. Ganda. Tapos, napakahaba guys ang infotainment nito. Hanggang dun. Yan o, infotainment yan buo. Kasi yung control ng infotainment, pwede mong ilipat doon. And pwede kayo dito manood. Yun yung maganda dyan. Tapos, fully digital yung kanyang cluster gauge. Toggle switches. Electronic din yung lever ng kanyang steering wheel adjustment. So, telescopic, up and down. Napakaganda. Second row. Wow! Ganda. Kakamustahin ko lang yung mga friends natin sa UAGI. Hi! Boss ko to eh. Bossing! Kamusta po? Kamusta po? Hi ma'am. Trailmaster REV. Yan, may side panniers, may snorkel, naka-ridge grappler. Napakaganda guys oh. So guys, ito naman yung B30 na hybrid. So, same to kay Gilbert. Ganito yung dinrive din natin last time. Napakaganda ng interior nito guys. And again and again, isa to sa pinaka-spacious na second row na nakita ko. At na-experience ko. Yan. Leather interior, napakaganda. Leather seats. Panoramic sunroof. Yan o. Tingnan yung dashboard. Tingnan yung steering wheel. Diba? Ganda. This one guys, all-wheel drive to. Ayan, naka all-terrain tires, na Ridge Grappler. Ito, isa sa bestseller din nila, yung B60. Ito guys, full size na SUV nila to. So ito yung isa sa pinaka bestseller nila ngayon. Tingnan mo naman yung front. Gwapong gwapo. So nung nagpunta kami ng Auto China, guys, bestseller din to sa China. Ganda nito, grabe. Ayan oh. Oh, naka-e-board na siya. So 7-seater to guys. At nasa likod yung kanyang spare tire. Pakita ko lang sa inyo the driver's seat. Ayan oh, tingnan naman oh. Gwapong gwapo. Sobrang premium ng feels nito. Ayan guys, so as you can see, super premium. Talagang full options na to. Napakaganda ng gear selector, different modes, differential lockers, electronic parking brake, cup holders, wireless charging dock. Ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo, infotainment niya from here to there, diba? Full digital cluster gauge. Oh, may console box ka na napakalaki. Tapos dito naman sa second row, sobrang premium ng feels pag nakaupo ka dyan. Yan. Tapos panoramic sunroof. And yung mga controls ng map lamps and the sunroof. So kung gusto nyo ng wide angle view
ng buong sasakyan na nasa likod nyo. Ayan o, makikita nyo. Tapos, pag binaba mo pa, sunshade tray. Ayan. Ayan o, may ilaw. Diba? On both sides. At ang maganda dito guys, infinity yung sound system nito. So, iba pag bike talaga. So, after natin sa bike, syempre punta pa tayo sa isa pang leading Japanese brand. Dito na tayo ngayon sa Honda. Nagkakagulo tao sa Honda. So, display nila dito, Honda City, Pearl Edition, Prelude. Ayan o, 2.0 na dock engine. Ganda. Ganda pala ng Prelude. Ngayon lang ako nakakita ng Prelude. Actually, second pala. First time was yung Tokyo Auto Salon. Tingnan natin yung tail end. Ganito yung kotse ni Foreign Germs tsaka ni McCoy Dubs. Wow, ang lawak ng likod. 4-seater pala siya. Wheel set, Brembo brakes, 19-inch na rims. Pogi ah. Guwapo oh. Sensors are present. Makikita nyo. Yan oh. Prelude and Brembo brakes. Front and rear. Pop-up door handles. Yan oh. Wow. First time natin makupo sa isang Prelude. Napaganda ng steering wheel. So may resemblance siya sa Civic Type R pagdating sa kanyang mga AC vents and yung kanyang controls. Tapos makikita mo dito may napakagandang branding ng Prelude. Tapos blue and white stitches. So wala na siyang gear selector na stick. Puro dipindot na lang siya. Since paddle shifter din ito. I don't think you're Ganda. going within there, right? So meron kang cup holder, center console. If I were to buy it, Yan. if I were to recommend May this, mga Type-C ka dyan. At meron kang napakagandang but the guy's pretty bucket chill. seat If it's about the na experience that I'm medyo futuristic ng approach. Kala mo upuan na ng space shuttle. Tapos may branding pa rin ng Prelude. misunderstanding, So dito naman may sunshade tray, aspirational market. may mga buttons for the map lamps. If they kept this around, May maliit kang infotainment system and digital cluster gauge. maybe I won't get the hot rod. So next natin is the Honda CR-V. So yung mga model ngayon ng Honda, lahat available na sa RS. So RS na Civic, RS na HR-V. So, dito muna tayo sa HR-V. So nagkaroon din kami ng HR-V. Yun yung regalo namin kay Mama way back parang mga 5-6 years ago. Yan o. Ganda ng steering wheel. Ano ma? HR-V ulit. So present pa rin yung gear selector. Meron tayong infotainment. Oh, 5-star NCAP safety rating. Yan guys, makikita nyo napakaganda ng steering wheel niya. May paddle shift na rin siya since RS. Ganda ng manibela. So I think lahat na yata ng kotse ngayon naka-electronic parking brake na. May auto brake hold na rin. Hill descent, may drive mode. Tapos gusto ko lang dito present pa rin yung mga physical controls ng AC. So yung iba kasi talagang lahat ng controls na sa infotainment na. Tapos the hazard button is there. Yan, push start button. So wala siyang sunshade tray. Silipin natin to. May ilaw. May ilaw. Importante yung ilaw para sa mga girls. Para pag bumabiyahe kayo, nagre-retouch ng mga mock-up. Balik tayo dito sa CR-V. Yan. Experience exhilarating hybrid power. So, CR-V. So, dito naman sa CR-V, para sa malaking HR-V. So, mukhang similar with the Honda Civics. Same sila ng mga AC vents and Civic Type Rs. Ayan. So, nakalagay dito Tri-Zone AC Comfort. So, meaning, yung climate control ng passenger, driver, and second row, pwedeng magkakaiba ng thermostat. So, meron tayo ditong charging dock, wireless charging dock. And same with the HRV, same layout. Tapos yung gear selector and yung ating cup holders. I think same din yung kanilang infotainment. But the good thing about this, meron siyang panoramic sunroof.
May sunshade tray at napakagandang leather seats. Paddle shift na rin siya. So I think lahat ng RS paddle shift na. Check out na natin yung Honda Civic. If you're brave enough, brave Alright guys, so ito yung likod ng Civic RS. long road with fuel efficient. HEV na rin siya. Reach your destination. Grabe. Beyond vehicle. So ventilated disc brakes on 18-inch tires. So let's see the interior. Bring it on. Okay. So kung familiar kayo with the Civic Type R, yan. Almost same sila ng FL5. Yung layout and everything. Napakaganda. Nakakamiss din magka-Honda actually. So yan. I think lahat nga ng RS paddle shift. Ganda nito guys. So present pa rin yung AC controls. Same with other na chinek out natin kanina, yung infotainment and digital cluster gauge. At ang maganda dito guys, Boss yung kanilang mga sound system. At napakagandang leather seats. Yan mo, I think ventilated din to. Tapos yung gitna niya, Alcantara leather. Wapo oh. Tingnan mo, even the second row. So after this guys, magla-lunch muna ako. Nakita ko may sushi nori dito. Yan, lunch time. How much po? Sir, need ko lang po ng stop, sir. Saan ako kukuha niyan? Magre-register sila, sir, dun sa may po ng... So guys, libre pala yung sushi nori. Mag-register ka lang. So guys, aside from the free sushi, meron silang PR kit. Stickers, and photo booth, and drinks. You're not selling? Yes, sir. Alright, so after ng quick lunch break natin, punta naman tayo dito sa Subaru. Katabi siya dito ng Honda. Andito ngayon guys, yung bagong Forester. So, like I mentioned earlier, lahat na yata ngayon, hybrid. So, this one is the new Forester E-Boxer. Guwapo ah, in fairness. Aggressive yung look niya ngayon. Outfitted siya with awning tent and storage box sa ibabaw na tule. Ayan o. So this one, symmetrical all-wheel drive pa rin siya. Trademark na ng Subaru yan. With the interior, full leather seats, charging ports. Yan, the best seat, the driver's seat. Yeah. So may mga memory seats. Wow. Ganda. Para siyang infotainment ng mga Ford. Naka-portrait na siya instead of traditional landscape. Tapos, ang ganda ng steering wheel. Na-maintain yung old look, yet may something new sa steering wheel. And ito yung gear selector. Electronic parking brakes. Tapos, paddle shift din siya. Paddle shift. Tapos panoramic sunroof, sunshade tray. Yan. So ganda. Guys, ito naman ngayon WRX na hatch. Ganda oh, parang Levort. Ganda ng tail end. Eyesight. Silip tayo. Wow, may STI na door handle guard. Ganda ng wagon. STI pa rin yung team ng niya oh. Stitch and yung upuan. Very sporty. Nakakamiss yung amoy ng STI. Yan, silipin natin yung loob from the driver's seat. Wow. Alright guys, hindi ko alam kung meron bang pabango na STI. Pero ever since lahat ng STI na sinakyan ko, ganito yung amoy. But anyway, pansin ko dito agad yung mga STI na mga markings and yung mga red stitches. But this one is WRX. Ayan. So right now, yung Subaru pa rin nananatiling sporty and elegance. Yun yung niya. Yun yung sa akin, yun yung mindset na meron ako when it comes to Subaru.
Kasi ibibigay niya sa yung elegance at the same time, ano pa rin siya, iba yung performance ng Subaru. Speed, control, everything. So this one, paddle shift na rin siya guys. Napakagandang steering wheel. So sa wheel set, yan guys, so front and rear disc brakes, wrap with 225, 45, 18 na tires. So engine bay, talagang minentain ni Subaru yung trademark niya, the boxer engine. Yan o, alam mong Subaru eh. So this one is 2.4 CVT. Ganda. So may bago si Subaru, which is yung Crosstrek na sasakyan. So para siyang kalaban ng mga RAV4. So crossover siya. Ito siya guys, oh. Yan. So if ever gusto niyo magka Subaru na crossover, this one is for you. Ayan, oh. Same na naman yung mga interior niya. The infotainment, the steering wheel, and outfitted to with Thule na roof rack. May bike na mukhang mamahalin. Yung likod niya, gwapo. Yung likod niya napaka-pogi, oh. So ito, meron silang Forester na parang, I think, ano to eh, ang peg nito is parang adventure package ng RAV4. Ayan, oh. E-Boxer. Gwapo. So may mga decals yan, may mga livery, may mga cladding. Inside, wow. Gwapo. Ganda ng interior. May mga wood accent siya, oh. Yan. Ganda, oh. So naikot na natin yung buong main hall guys. May isa pa tong hall. Pupuntahan natin doon, dadaanan na lang natin siya. Kasi hindi natin ito maikot. Sobrang daming sasakyan kung iisa-isahin natin. So right now, punta na tayo ngayon doon sa VinFast. Yan. So dito, VinFast naman guys. BF MPB 7. So maybe kaya siya MPB 7, 7-seater siya. Yan, SRP with 1.239. Tapos yung BF3, ito yung isa sa pinaka sikat nila ngayon. Yan, with battery subscription 590, without is 745. Free charging until 2029. Ayan, oh. Kung gusto nyo lang ng point A to point B na kotse. Yan. So meron sila ditong premium models. This one, BF6 1.4M. Yan. So this one, front and rear disc brakes. You know, basay ko. Ayan guys, oh. VinFast. Try natin open yung rear door. Yeah. Ayan natin yung loob. Wow. Ganda, ah. So ito yung interior guys. As you can see, nakaharap sa driver yung infotainment. Tapos yung gears niya, instead na stick, ano na lang siya, oh. Push button na lang lahat. So guys, aside sa VinFast, puro mga aftermarket parts na dito. Yan guys, oh, mga RV. Yan. So may vlog ako nalalabas, RV naman, nung nag-Japan kami. So kasama ko yung buong pamilya ko. Umikot kami ng Gifu Prefecture, nakarating kami ng Nagoya, Tokyo, umikot namin lahat. Talagang nakakatuwa, ang gandang experience on guys. Palabas na yun, I think mga 2 to 3 episodes yan. So dito rin pala Tesla guys, ito yung Tesla. Yan. So kung di pa kayo nakakita up close at nakakasakay sa Tesla, this is the opportunity. So meron silang Model 3, Model Y, Model S. So frameless, oh, ganda, oh. Tignan nyo kung gaano ka techy yung Tesla. Oh, di ba? Puan pa lang. Right? So inside, yan. Ganda guys, oh. Di ba? At tignan nyo yung bubong nito. Oh, di ba? Panoramic. Full panoramic. Frameless doors. Pinost ka na. Diba? Gwapo.
6-seater pala siya guys. Model Y. Laki rin no? Pogi. Ayan, Model Y din. So after natin dito guys, punta na tayo sa mga outside display. Silip naman tayo doon. So gamit kong camera ngayon guys, Osmo Pocket 3. So next week, bibili na tayo ng Osmo Pocket 4. Yun naman ang gagamitin natin sa mga vlogs natin. At abangan nyo rin yung ibang mga content natin. Yung Insta360 Ace Pro 2 na content din natin. Lalabas na natin yan. Abangan nyo yan guys. Pag lumabas kayo guys, nandito rin yung mga food concessionaires. Yan o. Kailangan yung refreshments and everything. Dito tayo pupunta ngayon. Outside display. Mga test drive, nandito na rin. Yan. So nandito yung slide-in camper ng Carry Boy. Grabe to. Ang laki oh. Wow. Ngayon lang ako nakita nito up close. So ano masasabi nyo dito guys? Literal bahay. Rolling bahay. Ayan, oh. So dito sa area na to guys, same lang din yung mga kotse na nasa loob. But this one is the area for the test drive. Dito yung mga sasakyan kung saan kayo pwedeng mag-try. Yan, may mga test drive sila for Tesla and all the brands na meron sa loob. So guys, that's it for our full walkthrough. Actually, hindi nga full may mga hindi rin tayo nadaanan. But anyway, I can say na 80% na ikot natin. And right now, nandito na ako ulit kung saan tayo nag-park kanina. So dito yung mga cars natin. Andyan yung mga napakagandang Fairlady Z and yung mga GR. Siyempre, kasama natin, Boss Miko. Yan. Alright guys, that's it for this episode. Thank you for watching. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng patuloy na nanonood ng Jack episodes. Thank you so much. So malapit na natin ma-achieve yung 100,000 natin na subscriber or the silver play button. Tulungan nyo kaming ma-achieve to guys. Konting-konti na lang. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. So meron din tayong TikTok, Instagram, and Facebook. Mag-like and subscribe and follow lang kayo guys. Again, thank you for watching. This is Jack Episodes. See you next episode. Ingat!